Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Breaking news tayo mga kababayan. Attorney Jesus Palsis. Pumalso na mga kababayan. Sinuspindi ng Supreme Court. Ito na sinasabi natin mga kababayan. Yan, nakikita nyo dyan sa screen, oh. Matindi ito. Ito po kasi mga kababayan, ano ito? Parang babae kung makatalak po ito mga kababayan. At kung ano-ano ang kanyang mga binibitawang mga salita, hindi yata nagtututbrush ito mga kababayan. Ayan, ayan o, ayan o. Ayan o. Basahin muna natin dito. Ito, maganda dito. Dito natin muna basahin ha. Ito. Ayan. Attorney Jesus Palsis, sinuspindi ng Supreme Court. Sinuspindi ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Palsis dahil sa paggamit ng umano nito ng malaswa at mapanirang salita sa isang post sa social media noong 2018. Isipin mo, matagal na pala ito. Isipin mo, matagal na pala ito mga kababayan, 2018 pa. Pero alam nyo mga kababayan, itong mga nangyayari, may purpose ito eh. May purpose ito. Kahit matagal na yan, kung talagang ipauubaya ka, ihahayag ka, dahil sa iyong mga katiwalian at kamangmangan, attorney ba talaga ito? Parang wala pa akong nabalitaan na hinawakang kaso ito ah. Attorney pala yan mga kababayan. Nakala ko vlogger lang yan at ipinagtatanggol si Martin Romualdez at ang administrasyon. Gustong-gusto nito mga pinklawan, mga ganyan ang mga kakampi nito eh. Ang mga kakampi niya, sila Dilima, yung mga yan, mga Akbayan, mga ganyan. Yung mga, tawag dito, may tawag sa kanila. Mga aktivista, yan ang mga kasama nito. Mga kakamping, mga rallyista, yan ang mga kasama nito, mga kababayan. Tuloy natin ha. Nag-ugat ang kaso sa post ni Attorney Palsis kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid na si Nico laban sa mga akusasyon kaugnay ng reklamong qualified thief na isinampa ni Chris Aquino. Iginiit ng Integrated Bar of the Philippines na nilabag ni Attorney Palsis ang Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA dahil sa paggamit ng nakasasakit na pananalita at inirekomenda lamang na siya ay multahan at pagsabihan. Ito mga kababayan, ini-screenshot natin yan sa News 5. Pero yung talagang laman yan, eto yan mga kababayan na, yan. Yan mismo ang galing sa Supreme Court mga kababayan. Gunggunam. Ayan kasi, magaling ito eh. Laging tumatalak ito, nagngangaw-ngaw sa Bilyonaryo Channel itong taong ito eh. Pati si Senator Marcoleta, binabaratan, tinitira at pinagdidiskitahan ng attorney palso na ito, mga kababayan. Ayan, napapala mo, ikaw, attorney Palsis. Falsipikadong attorney po ito, mga kababayan. Isang bakla na hindi mo maintindihan, ang laki-laki ng mukha, yung ngipin niya parang mga palakol, mga kababayan. Hindi naman tayo nang dito pero ano po kasi, nang po kasi ito pati yung INC, binabanatan nito yan ang napapala mo, ikaw, attorney falsifikado.
Ayan, matagal na pala ito, 2018 pa, pero ngayon ka lang, siguro ngayon ka lang pinitik ng nasa taas dahil sa masyado ka na nakakarami ka na kasi, nakakarami ka na. Mabuti sana kung ang ipinagtatanggol mo ay yung tama. Hindi eh. Ipinagtatanggol mo pa yung mga magnanakaw, mga kawatan, mga buhaya ang pinagtatakpan at ipinagtatanggol mo. Paano natin natitiyak yan? Paano natin natitiyak na ipinagtatanggol nitong mga kawatan at mga magnanakaw? Tingnan niyo yung mga sinasabi niya. Hindi ba't laging ipinagtatanggol ang mga nasa pamahalaan? Bossing nito bossing nito si Martin Romualdez. Basta't nasa administrasyon, mga himod-pwit ito mga kababayan pagka may nagsasalita tungkol sa sa mga Duterte, galit na galit ito mga kababayan. Hindi ko sinasabing maka-Duterte ako iyan kasi ang nauobserbahan natin mga kababayan sa taong ito. Siguro naman, sabi siguro ng nasa taas, pitikin nga natin ng konti ito para matauhan. Ayan, yan, ang napapala mo. Ikaw, Attorney Falsificado. Ayan na. Tinanggap mo na yung iyong gantimpala na mula sa kaharian ni Lucifer. Alam nyo, mga kababayan, kapag ikaw ay isang mabuting tao kasi, kapag maganda ang ginagawa mo sa iyong kapwa, hindi magkakaroon ng sama ng loob sa iyo ang mga kababayan natin. Pupurihin ka nila, ikaw ay pasasalamatan, ikaw ay hahangaan. Pero itong taong ito, mga kababayan, hindi ka hanga-hanga po kasi ito mga kababayan Ito yung klase ng attorney na wala pa akong nababalitaan na hinawakang kaso at naipanalo ito. Hindi ko nga alam na attorney pala ito Ang alam ko nito, mga kababayan, sa taong ito ay content creator o influencer lang. Laging tumatalak at nagnangangak dyan sa Bilyonaryo Channel nang hahamon ng mga katibate. Akala mo naman ay napakagaling na debatista. Ayan. Kinatusan da kati Supreme Court ang gunggulam. Napapala mo. Titira ka pa, titira ka pa. Ayan, ano pa lang yan Pang ano pa lang yan, pang konting pitik pa lang yan. Marami pang darating sa'yo, Attorney Palso, Lagi lang pupus ito Nang kung ano-ano na gustong labanan ang katotohanan at katarungan, iminamali nito ang marami siyang post Marami siyang post na iminamali yung katotohanan. Dinadivert ang katotohanan sa kasinungalingan. Palibhasa, ito ay kasamahan, kakasabwat, kakampi ng mga magnanakaw, mga kababayan. Oo, ganun lang. Ako po kasi, mga kababayan, sa opinion ko po kapag ang isang tao ipinagtatanggol niya magnanakaw, sigurado po yan, 100%, mga kababayan, kakampi ng magnanakaw yan. Bakit mo ipagtatanggol yung magnanakaw kung hindi mo kakampi yan? Di po ba, mga kababayan? Kaya, deserve. Deserve mo yan, si Attorney Falsificado. Dati malala, gunggulam. Dati kadakilan nga, gunggulam nga naawa mo. Gunggulam. Ayan. Mga kababayan, nagbigay lang tayo ng breaking news para alam nyo lang nangyayari, mga kababayan. Unti-unti nang nakakamta ng mga Pilipino ang katarungan. Isa ito sa tagumpay ng mga Pilipino. Yung pagkasuspindi nitong hindi ko alam kung abogado nga ito. Hindi ko naman alam na abogado pala yan. Ngayon ko lang nalaman na attorney pala yan. Wala naman akong alam na hinawakang kaso. Ayan, mga kababayan Ayun lang. Ipinarating lang po namin ang breaking news na yan, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood.